Hello guys! Welcome to WMT Tech, and today re-reviewin natin ang Lexar NM790 1TB M.2 NVMe SSD, ang kauna-unahang Lexar product na re-reviewin natin dito sa aking channel. So kung di pa kayo nakasubscribe, make sure to subscribe para updated kayo sa mga susunod ko pang videos. So para sa specs ni NM790, meron itong form factor na M.2 2280, PCIe Gen 4x4 interface, read speed na 7,400 MB per second, at write speed na 6,500 megabits per second, at 1,000 TBW, 1.5 million hours of MTBF, at panghuli ay meron itong 5 years limited warranty. Available si Lexar NM790 in 512GB, 1TB, 2TB at 4TB size. Pagdating ng sa price, ang SRP ni Lexar NM790 1TB version ay $69.99 or converted sa peso ay around 4,000 pesos. Si Lexar NM790 ay may PCIe Gen 4x4 interface, NVMe 2.0 technology at 12nm controller para masuportahan niya yung rated speed na sa specs niya. Unfortunately, DRAM-less po itong si Lexar NM790 based na rin sa mga trusted reviewers na nakita ko at confirmation mismo ni Lexar. So medyo technical tayo dito, no? So si NM790 ay gumagamit ng Maxio MAP1602 controller at 232 layers ng TLC flash memory. Meaning, ayon kay Lexar, nagko-consume si NM790 ng 40% less power compared sa mga DRAM-enabled SSD. In turn, mas maganda yung control nito pagdating sa kanyang thermals. Pagdating naman sa quality, yung 1000 TBW na minention ko kanina sa specs, ay ito yung basihan ng endurance or lifespan ng isang SSD. Ito yung tinatawag na terabytes written. So kung titingnan natin, mas malaki-laki yung capacity or lifespan ni NM790 kung gagamitin nyo lang ito on a regular day-to-day basis, o okay na yung endurance ni NM790. At kung may aberya man, hindi rin kayo masyadong mamamroblema dahil meron ng 5 years limited warranty. So, pagdating naman sa benchmark na ginawa ko, makikita natin sa result ng test, as expected, super bilis ni NM790 at nakukuha niya yung speed na ina-endorse ni Lexar. At ginamit pa natin ito as main drive sa operating system. At kitang-kita naman yung capability niya at performance niya ay hindi naapektuhan. Kung i-compare natin siya sa ibang drive na na-test ko, kitang-kita niyo naman na nangunguna si Lexar pagdating sa speed. Although hindi niyo naman siya mamamalayan in a real-world scenario unless gagamitin niyo to for productivity, kagaya ko like editing, rendering, copying files, siguro sa Steam download, dun nyo talaga makikita yung pinaka-performance or yung difference ng ibang SSD compare dito kay NM790. Sa halos 1 month na paggamit ko dito sa Lexar NM790, wala naman ako na-experience dito na issue like dahil nga gamit ko siya sa drive, mag-blue screen, mag-hang, bagal ng speed niya or something, lalo na sa work ko, usually document related or content creation, wala pa naman kahit anong issue. So take note lang na magagamit nyo yung full potential ni NM790 kung ikakabit nyo siya sa Gen 4 capable slot. Dahil nung benchmark ko ito, halos 50% speed yung nawala nung kinumpara ko siya doon sa nakalagay sa Gen 4 versus doon sa Gen 3 slot, which is usually yung slot na malapit sa CPU. So friendly advice lang yan kung sakaling gusto nyo masulit yung speed na na-offer ni Lexar. Unless lahat ng M.2 slot nyo ay Gen 4 capable or gusto nyo lang siyang gamitin as secondary storage para paglagyan ng games or mga documents. So, para sa verdict natin, medyo mabilis tong video natin na to, pero SSD kasi siya, no? Wala naman tayong ibang mapapakita kundi yung pinaka-performance niya. Napaka-recommended talaga ni Lexar NM790, lalo na dito sa testing natin at sa experience ko pagdating sa quality at performance. Although mahirap lang makipag-compete doon sa price point ni NM790, lalo na sa around 4,000 pesos siya. Andyan din kasi yung ibang mga competitor na sikat at medyo subok na rin. Although kilala naman si Lexar as top brand pagdating sa mga SD card at storage solutions ng mga camera. Overall,
performance ni Lexar NM790 ay okay naman. Hindi siya bumabagal for a day-to-day use, for productivity, for gaming, and video editing. Sulit na sulit yung performance na ino-offer ni NM790. Isa pa ay Gen 4 capable na rin siya. Although kung meron man akong masasuggest dito or nakikitang cons ng ibang tao, sana nilagyan ni Lexar ng heatsink si NM790 kagaya ng iba dahil alam naman natin na mabilis uminit ang mga Gen 4 drives. Okay lang siguro kung may mga pre-installed M.2 heatsinks yung mga board na paglalagyan nyo, pero kung wala naman ay aasa na lang kayo doon sa cooling ng case nyo at yung low profile na nilagay ni Lexar. And that's it para sa review or quick review ko kay Lexar NM790. Based sa experience po natin, highly recommended si Lexar NM790 lalo na sa kanyang quality at solid the performance na ino-offer niya. So kung may tanong kayo, just comment down below and tatry ko pong sagutin yan. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and meron pa po tayong mga Lexar products na re-reviewin.